po ba yung ginawa niyong kasamaan? Si Madam Shaira pabalik na. Siya na lang magsasabi sa inyo ng masayang balita. Masayang balita para sa amin. Pero para sa inyo, saklap. Kapal ng mukha mo. Christy, pigilan mo ako. Tiniis ko lahat. Lahat ng pananabotahe mo sa akin. Pero para idama yung mama ko sa lahat ng tao sa buhay ko, mama ko! Wala ka na talagang konsensya, Hana! Kapalabu ka! Tama na! Yan. Magpatayan na kayo. Kinalaman sa nangyari. Sa huli nyo na lang malalaman na ako may kagagawa ng lahat. Kamusta na po ang lagay ni Mama? Tatapatin ko na po kayo. Sa lagay niya ngayon, at her age, nasa peligro pa po ang buhay niya. Gusto ko sana supportahan mo pa rin ako sa mga next kong plan. Ano pa gusto mo mangyari? Marami pa akong plano para sa kanila. Gusto ko, mag-away-away pa sila lalo. Ganon kalala yung sugat na ginawa nila sa akin, kaya gusto ko sagarin din yung ganti ko sa kanila. Mahal kita. Hindi ko po kakayanin man nang wala ka. Ikaw ang lakas ko eh. Please, wag mo akong iiwan. Panoorin mo to. At ang pinakamagandang nangyari, meron pa nadamay. Hulaan mo kung sino. Yung mahadera mong lola. Tori, wag! Napakasama mo! Bakit pati yung lola ko wala kalaban-laban sinaktan mo? Hoy, hindi totoong walang kalaban-laban dyan, lola mo, no? Ilang beses ako sinaktan ng matandang yon. Alam mo, impacta rin yung lola mo. Kaya tama lang na patahimikin muna natin siya. Sobrang ako kasama mo, Tita Shaira. Bakit mo siya sinaktan? Bakit pati si Lola? Bakit pati siya sinaktan mo? Bakit siya sinaktan? Bakit mo siya dinamay? Bakit mo dinamay? Talaga? Ba't pinutol ko na dati yung sungay mo eh? Sumasagot-sagot ka na naman sa akin, ha? Ano? Sungay! Hindi ba dapat sungay mo yung putulit? Kung anong ginawa ng mamahan ako sa'yo, dapat lang sa'yo yun. Dahil masahol ka pa sa salat, apak sama mo! Ah, ganun, ha? Salot ako? Oo! Ha? Humanda ka. Dahil ang susunod na sasalantay ng salot na to ay yung nanay Hana mo. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang kung ano magiging kapalaran ng nanay mo dahil sinasabi ko sa'yo, sisirain ko ang buhay niya! Napakasama mo! Masama talaga ako! Pigil ka na! Hindi pa rin! Eunice, tawagan mo na ba si Henry? Yes, he's on his way. I need to conduct my own investigation on who is behind this arson. What for? To know the truth, Eunice. Hindi nila ako pwedeng pagbintangan sa hindi ko naman kasalanan. But isn't this what you wanted? Napabagsakin si Christy? Bagsak na nga siya eh. Hindi para saktan yung nanay niya. I have a reputation to uphold and kailangan kong linisin yung pangalan ko. Na-secure niyo na ba yung mga perimeter? Opo, sir. Okay. Make sure ma-check niyo maiging area, ha? Sige. Okay. Chief Lazara, ako yung tumawag sa inyo, si Leon. Kamusta? May update na ba sa investigasyon? Natukoy niyo na ba kung saan nanggaling yung sunog? It's positive, Leon. May nanadya sunugin ng school. It's definitely arson. May na-recover kaming galon ng gas a few meters away dito. May kinalaman kaya yung tao nakita namin? Kaso, hindi niyo siya ma-identify, right? Naka-helmet. Hindi namin namukhaan agad. Umalis. Chances are, napag-utusan lang yung tao na yon para sunugin ang gusali na to. Posibleng may
ibang tao sa likod ng pangyayaring ito. Someone na may matinding galit kay Miss Salcedo at sa pamilya nito. May alam ka bang tao na nakaaway o nakasamaan nila na loob? Hi, love. Aalis ka na naman? Oo. Gusto ko sana pumunta sa hospital eh. Gusto ko i-check kung kamusta na yung lagay ng matandang Carmen na yun. Hindi mo ba pwedeng iutos na lang yan? Love, I want to be there. Gusto ko sana na makita ko with my own eyes kung paano mag-suffer si Christy at yung pakialamera niyang nanay. I understand. Every time I see them suffer, I see yours lessen. Take care. Thank you for understanding. I'll call you once I'm there, all right? Okay. Christy, umuwi ka na muna, please. Magdamag ka nang nagbabantay dito eh. Cause you have to rest. Ako na muna bahala dito kay tita. Sige na. Because ayoko. Hindi ako alis dito. Dito lang ako. Babantayan ko si Mama hanggang magising siya. Gusto ko, pag nagising si Mama, ako una niyang makikita. Gusto ko pag nagising siya, marinig ko agad yung boses niya. Na sinasabi sa akin, everything will be okay. Gusto ko na rin siyang mayakap. Gusto ko siyang mayakap kasi ngayon poprotektahan ko na talaga siya. Wala nang makakapanakit pa sa kanya, Kaz. Christy. Pumunta ako kaagad nang nabalitaan ko. Paano? Akala ko nasa Amerika ka. 1 week na kami ni Jordan Jr. dito. May mga business akong inattendan eh. Tapos nabalitaan ko sa news yung sunog kaya nagpunta ako sa bahay niyo. Sabi niya ni Yaya Meldy na nandito kayo sa ospital at malubhaan lagay ni Mama. Nasa critical na condition si Mama. Kaya hindi ko maiwan. Kawawa naman si Mama. Hindi ko maintindihan, Jordan, sinong gagawa nito sa kanya. Sa edad niyo yan, hindi niya na kailangan maghirap o magdusa. Alam ko masakit. Ako, parang tunay ko ng nanay ito si Mama. Sana malagpasan niya to. Sana nga kasi kapag hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa mga taong gumawa nito sa kanya. Alam mo ba kung sino gumawa? Si Hana. Dinadamay niya si Mama sa paghihiganti niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapatawad ni Hana sa pagkamatay ni Billy. Kaya siya naghihiganti sa akin. Iwan ko muna kayong dalawa. Bibili muna ako ng inumin ninyo. Mahalaban ka lang, ha? Huwag kang susuko. Alam kong kaya mo to. Jordan, salamat.
Saan? Salamat na punta ka dito. Alam ko naman na kung mahirap to para sa'yo. Tama ka. Wala naman akong plano magpakita pa. Pero hindi ko kaya tiisin to si Mama. Hindi ko makakalimutan lahat ng kabutihan na pinakita niya sa akin noon. At alam ko sa sarili ko, hindi rin ako matatahimik kung aalis ako ng bansa na hindi siya ligtas. Salamat sa concern mo, Jordan. Wala man malay si Mama ngayon, pero alam kong nararamdaman niya lahat ng pagmamahal ng mga tao sa paligid niya. Na lahat na nanalangin, sana malagpasan niya na itong pagsubok na to. Tagal ko na nagtimpi sa'yo. Tingnan mo nangyari. Lumala. Di ba sinabihan kita na huwag mo nang galawin si Christy? Nandamay ka pa ng ibang tao, dinamay mo si Mama! Sabihin mo na sa akin yung totoo. Ikaw ba ang nag-uutos na sunugin yung eskwelahan? Aminin mo na! Ikaw ba? Tapos, anong gagawin mo? Papatayin mo ako para kay Christy? Hindi mo iniisip ang kinabukasan ni Jeremy? O kaya kung anong iisipin ni Billy kung nakikita ka niya ngayon? Eh di sana inisip mo si Billy bago mo iuutos yun. Wala akong kinalaman dun sa sunog na sinasabi mo. Ano ngayon ka pa magsisinungaling sa akin? Nagsasabi ako ng totoo! Life has been so difficult for all of us. Patay na nga si Shaira, pero namatayan naman tayo ng anak. Parang hindi na natapos to. Iyak natin. At kahit ilang panahon pa ang lumipas, hindi nawawala yung sakit. Talaga kaya ipag-ulit si Mama. Talaga. Kailangan ko pa ang Mama ko. Kaya hindi ko talaga tatanggap. Hindi ko kakayanin ko pati si Mama ko punit sa akin, Jordan. Hindi ko rin kakayanin. Kailangan ko pa si Mama. Inaamin ko, oo. Ilang beses kong gustong isabotahe si Christy. Gusto ko talaga siyang pabagsakin pero hindi sa ganitong klaseng paraan. Hindi ko kayang gawin yung sa nanay niya. Hindi ko kayang makasakit ng ibang tao. Oo, galit na galit ako kay Christy. Gusto ko siyang patayin, oo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Hindi ko kayang gawin sa kanyang ginawa ko kay Shaira. Anong sinasabi? Ha? Ano ginawa mo kay Shaira? Araw-araw ako pinapatay ng konsensya ko, Leon. Sinisisi ko yung sarili ko, Leon. Kasi pakinamdam ko parusa sa akin ang nangyari kay Billy kasi pinatay ko si Shaira. Ikaw nga yung pumatay kay Shaira. Ako nga. Tandang-tanda ko pa yung araw na yun. Nung pinuntahan ko siya, paalis na dapat siya at wala siya kahit konting pagsisisi sa ginawa niya. Shaira. Si Shaira, sinaktan ka niya?
Nagdilim yung paningin ko, Leon. Hindi ako papayag na makatakas siya sa lahat ng kasamaan niya. Namuo yung galit sa puso ko. Hindi pwedeng makalaya siya. Kaya ginawa ko kung na dapat ang tama. Ay, naayos ko! Binaril ko siya! Nakita ko nagliyab siya kasama ng bangkang sinasakyan niya. Kaya nung umuwi ka nung gabing yun, iniiwasan mo lahat ng tanong ko sa'yo. Ha? Paano ko sasabihin sa'yo, Leon? Paano ko ipapaintindi sa'yo yung nararamdaman ko? Bilang isang ina, ang tagal kong hindi nakita si Billy. Tapos pagbalik ko, nadatnan ko, baldado na, hindi nagsasalita. Kailangan kong pagtanggol yung anak ko. Matatahimik lang ako pag ipaghiganti ko siya. Yun ang akala ko. Pero lalo lang gumulo ang lahat. Kasi hindi pala kaya ng konsensya ko. Alam kong deserve ni Shai na mamatay. Deserve niya talaga. Pero nagsisisi ako. Madalas naiisip ko na karma yung nangyari sa akin. Anak ko ang siningil sa akin dahil sa ginawa ko kay Shaira. Ate Billy, tingnan mo yung mga dahon. Patay na. Huwag ka na umiyak, Tori. Hindi naman natin kasalanan yan. Ate Billy, parang ganito lang pala tayo eh. Nalalanta na. Natutuyot. Ang masakit pa. Ang alam ng mga magulang natin, patay na talaga tayo. Tori, ano ba? Ano ba yung iniisip mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Lagi nga sinasabi ni Lola Carmen na stay strong para kay Mommy at saka kay Baby Jeremy. Pero Ate Billy, hindi ko kaya maging strong ngayon eh. Lalo na sa sunod-sunod ang mga masasamang nangyayari sa mga magulang natin. Sige, ituloy mo na lang. Ituloy mo na lang. Wala. Dapat mo talaga akong patayin kasi pinatay ko yung kapatid mo. Bakit kita huhusga? Sa sobrang dami na napatay ko at nasaktan ko. Oo. Kapatid ko nga si Shaira. Pero lagi mong tandaan, ina ka ng anak ko. Naiintindihan mo yan? Ha? Handa akong pagbayaran yung kasalanan ko. Gusto ako sa mga polis ko, sasabihin mo sa kanila. O ano ngayon kung gagawin ko eh? Magbabago ba yung mga nangyari? May babalik ba natin yung buhay ng anak natin? Hada biktima nang tayo na lahat ng sitwasyon. Oo, ano yun? Hindi ako yung gumawa ng sunog. Hindi ko ginawa yun. Galit ako kay Christy.
Pero hindi ko siya kayang patayin. Kung hindi ikaw yung gumawa, sino? Yes, Franco. Don't worry, nandito na ako sa ospital. Yes, mag-iingat ako. I love you. Jordan? Lodi, kahit anong mangyari, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Alam ko mahirap, masakit. Masakit sa'yo, masakit yung mga nangyayari. Makakabangon din tayo. Kailan pa yun, Ate Billy? Pakiramdam ko kasi katapusan na to eh. Totoo ba ang sinasabi nila na kasamaan ang laging nananalo kaysa sa kabutihan? Bakit lagi nasa itaas si Tita Shaira? Ika na. Yan ba si Jordan? Anong ginagawa mo dito? Magkausap lang tayo kanina. You're here all alone? Sinundan na kita magmula pa lang nang umalis ka sa isla. Hindi ako mapakali. Bakit wala ka bang tiwala sa akin? So yan nga si Jordan, yung asawa mo. Asawa ko noon, oo. Siya ba pinunta mo dito? Franco, hindi ko nga alam na nandito siya eh. Ang huling balita ko sa kanya, nasa Amerika siya, tsaka hindi na siya babalik. Kaya nagulat din ako nung nakita ko siya dito. Anong plano mo? Bakit mo lalapitan? Gusto ko na sana siya lapitan. Kasi gusto kong tanungin kung nasan yung anak ko. Franco, ina ko. Nangungulila na ako sa anak ko. Gusto ko na siya makita. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siya makasama. Look, wala na ako nararamdaman para kay Jordan. Yung anak ko na lang talaga yung concern ko. Pag magpakita ka sa kanya ngayon, papakulong ka niya. Handa ka bang harapin yan? I'm sorry. Nagdala lang ako ng emosyon ko, hindi na ako makapag-isip ng maayos. Ano na nga mangyayari kung hindi pa ako dumating dito at hindi kita napigilan? Yes, I know. Thank you. Salamat kasi lagi mo na lang ako nililigtas. Simula na magkakilala tayo, niligtas mo na yung buhay ko. Hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Niligtas mo ko sa kapamakan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala ka. Habang nabubuhay ako, di kita pababayaan. Pero yung anak ko, Franco, gusto ko na siya makuha. Planuhin natin na mabuti ang pagbawi sa anak mo. Total ngayon may pang-barter ka na. Mga anak nila. Guys, pakibalik na lang ito sa
Katya, may balita ba kay Mama nung umalis ako? May nagbago ba? Still the same. Wala pa rin malay eh. Sana gumaling na si Mama. Mama! Please! Ano si Mama? Ano nangyari? Dok! Jordan! Ito lang anong nangyayari, Jordan! Ito. Ano po kasi? Kasi anong mangyayari? Siya ang nanunog ng eskwelahan, kaya tingnan mo ngayon ang lagay ni Mama. Harrison nga yung nangyari. Pero alam mo, hindi magagawa ni Hana na sunugin yung eskwelahan mo. Pero hindi mo rin mababago ang pag-iisip ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Hana lahat ng kasamaan niya. Alam mo, pwede na kita patayin ngayon eh. Gawin mo na! Hindi ako natatakot sa'yo. Ano nang sunod mong gagawin? Si Hana, yung babaeng pumatay sa akin. Siya yung isusunod ko. And now, may I present to you our last and final awardee for this event. Let us welcome on stage, Miss Hana Rodriguez. Pakasaya ka na ngayon, Hana. Dahil mamaya, katapusan mo na.